Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang kakaiba pero nakakatakot na kwento. At pagkatapos ng kwento na ito, matututunan mo ang ugali at pag-iisip ng isang tigre na magbabago sa pagtingin mo sa hayop na ito habang buhay. Alam mo ba na ang Viagra ay ang dating tawag sa tigre? Parang joke lang kung iisipin, pero bagay ang pangalan na ito. Dahil gaya ng sikat na gamot na ginagamit ng kalalakihan sa kanilang, alam mo na, ang tigre ay hindi rin dapat minamaliit. Kapag may hayop na aatake o susugod sa tao, madalas malalaman natin agad ang dahilan. Minsan makikita mo na merong sumusunod sa tao at minsan naman ay dahil tumungtong tayo sa kanilang teritoryo o bahay. Halimbawa ahas. Pag natapakan mo yan, siguradong tutuklawin ka niyan. Pero ang hindi mo basta-basta maririnig ay ang kapag ang hayop ay hinahunting ang isang partikular na tao para lamang makapaghiganti. Yang mga ganyang eksena ay napakadalang o bihira, dahilan kung bakit ang kwento na ito ay talagang kakaiba. Dahil merong isang pangyayari kung saan ang isang Amur tiger ay nagiganti sa isang lalaki. At kung anumang nangyari ay siguradong magugulat ka. Paalala, ang kwento natin ngayon ay totoo pero nakakabahala. Taong 1997, Primoria, Far East Russia, isang lugar kung saan ang mga tao at hayop ay mapayapang naninirahan. Dito, may batas ng kalikasan na dapat ay masunod. Mamaya malalaman mo. Kapitbahay ng China, ang Primoria ay may lawak na 600 milya ng kagubatan at iba't ibang uri ng anyong tubig. Ang tag-araw dito ay sobrang init, kung saan naglipa na ang mga maliliit na insekto at lamok. Ang taglamig naman o winter ay sobrang rahas na talagang maninigas ka sa lamig. Sa panahon ding ito kung saan naganap ang kwento ng isang batang mangangaso na nagngangalang Vladimir Markov. Nangangaso siya sa gubat nang may makita siyang gutay-gutay na bangkay ng wild boar. Malinaw na napatay ito ng isang mas malaking hayop, maaring oso o leopard, pero higit sa lahat ay Amur tiger. Base sa itsura ng bangkay, parang tigre nga ang nakapatay dito. Pero habang nagmamasid siya sa mataas na damuhan sa paligid, wala siyang tigreng nakita. Ang pagkuha sa baboy ay isang oportunidad para kay Markov. Nagugutom na rin siya. Sakto, di ba? Saka ang malaking bahagi ng baboy ay maaari pa niyang ibenta. Gamit ito, makakaligtas siya sa taglamig ng ilang araw na pangangaso na wala naman siyang nahuhuli. Kaya naman ninakaw niya ang huli kahit pa ang ibig sabihin nito ay isang komprontasyon sa isang Amur tiger. Ang desisyon niya na ito ay isang malaking pagkakamali o maaaring ito talaga ang gusto niya, ang makaharap ang tigre o baka ganun ang inaasahan niya. Ang laban sa pagitan ng tao at ng tigre ay madalas na nangyayari dahil yan sa maras na sitwasyon kung saan ang pagkain sa parehong panig ay matumal o bihira. Nakikita ng mga tigre ang mga tao bilang kakompetensya at yan mismo ang mangyayari sa kwentong ito. Ang Primoria ay isang lugar na matagal nang baon sa kahirapan at kawalan ng hanap buhay. Para sa mga mangangaso, ang mga tigre ay isang malaking oportunidad. Bilang 10 trilyong dolyar na halaga sa ekonomiya sa black market. Isa ito sa mga pinakamabilis na lumalaking negosyo sa buong mundo. Kasunod ito ng drugs at mga baril. Ang pangangaso ay ikatlo sa pinakamalaking trade sa black market. Sa medisina ng mga Tsino, ang tigre ay iligal na ginagamit bilang mga sangkap. At sa border ng Russia at China, ang halaga ng isang tigre ay aabot ng 50,000 dolyar. Nakakatuksong halaga para sa mga nagugutom ng mga mangangaso. Pero ang Amur tiger ay hindi kagaya ng ibang uri ng tigre. Una sa lahat, sila ang pinakamalaking uri ng lahat ng big cats sa buong mundo. Ang African lion at Indian tiger ay umaabot sa timbang na 400 pounds. Ang isang Amur tiger ay aabot ng 600 o minsan ay 1,000 pounds pa. Higit sa 5 katao ang timbang na yan kung tutuusin. Pero ang sukat o timbang nila ay hindi naman talaga ang dahilan kung bakit sila delikado. Alam mo kung ano? Ang delikado sa kanila ay ang kanilang pag-iisip. Lumaki sila sa tabi ng mga baryo ng mga tao kung saan tingin nila dito ay karibal ng mga predator sa gubat. Ang Amur tiger ay may kakaiba sa kanilang katangian at tapang. Halimbawa, ang mga leon ay napapaatras ng tribo ng Maasai. Ang leopard ay palaging nagtatago at hindi nagpapakita sa mga tao. Ang Amur tiger ay isang apex predator na handang lumaban sa kahit na anong malakas na hayop nang walang pag-aalinlangan. Isa itong hayop na kumakain ng mga oso sa loob ng kanilang tulugan. Tatakbo sa mga helicopter na parabang susugod kapag sila ay sinusundan. Tatalon sa tubig kapag may nakitang bangka dumadaan sa kanilang teritoryo. At minsan sila mismo ang nangangaso sa isang hayop
na kinakatakutan ng halos lahat ng hayop. Mga tao, ang gutom na Amur Tiger ay parang isang honey badger. Wala itong pakialam. Pero hindi gaya ng honey badger, meron itong mapagmamalaki, matalino, malakas at mabilis. Kaya hindi na nakakapagtaka na tinatawag ito ng mga tao sa Primoria na Tsar of Forest. Alam mo yung Tsar sa Russian? Ang katumbas nun ay Emperor, at sa kaso ni Markov ngayon, ninakawan niya ang isang Emperor ng pagkain. At siguradong maghihiganti ito para alam ni Markov kung saan siya dapat lumugar. Matapos makita ng tigre na nawala ang kanyang huli, agad niyang sinundan ang amoy ni Markov na siyang may dala ng baboy ramo. Ang galit na tigre ay biglang sumugod mula sa kagubatan papunta sa batang mangangaso. Dahil sa takot, agad niyang binaba ang dala niya para itutok ang baril sa galit na tigre. Sa kanya ito pinutok. Matapos ay tumakbo siya sa kagubatan para maligtas ang kanyang buhay. Yun nga lang, hindi dito natatapos ang lahat. At alam niya ni Markov, ang mga tigre lalo na ang Amur Tiger ay mahusay pa sa mga detective kung mag-imbestiga. Kaya nitong malaman ang amoy ng tao na kung sino man ang bumaril sa kanya. Hindi lang yan, dahil kaya din niya itong sundan para malaman kung saan pumunta ang nakalaban niya. Walang sino mang tao ang kayang pumantay sa katangian na ito ng tigre. Kahit pa Army o yung musang squad ng Pilipinas ay hindi mananalo sa abilidad ng mga tigre. Pwes kung meron man, dinaya yon. Ang pagkakamali ni Markov ay lumagpas siya sa linya at nangas na umatake. Hahanapin siya ng tigre para magiganti dahil sa pagnanakaw ng kanyang pagkain at mahahanap siya nito. Sigurado. Pagbalik ni Markov sa kanyang bahay sa gitna ng gubat, hindi siya makatulog dahil sa takot. Alam niya na sa kaibuturan ng kaluluwa niya na ang buhay niya ay nasa panganib at sa batas ng gubat ng Primoria nakagawa siya ng isang malaking kasalanan. Sa mga native ng Primoria, ang Amur Tiger ay parang isang bathala. Meron silang kasabihan nito sa English at ito ay, if it is watching you, you will never know it. Sa Tagalog, mag-subscribe ka na at mag-like para hindi ka kainin. Sabi ng mga tao sa Primoria, makikita ka ng Amur Tiger ng 100 beses bago mo pa ito makita sa unang pagkakataon. Na kaya nitong dumaan sa matataas na damo na halos walang ingay at walang bakas. Pero ang isa pang kasabihan ay, if you attempt to kill a tiger and you let it live, your death is guaranteed. So sinasabi nila na kung babaril o papatay ka ng tigre ay dapat siguraduhin mong patay dahil kung hindi, buhay mo ang kapalit. Kaya ang kamatayan ay tila ba sinusundan si Markov sa labas ng kanyang cabin. Nakita ng tigre si Markov at nagsimula itong pag-aralan ang ugali at galawan ng kanyang kalaban. Ginagawa ito ng halos lahat ng predator sa buong mundo. Pinapag-aralan nila ang kilos at ugali ng kanilang mga prey para maintindihan nila at malaman kung kailan ang pinakamagandang oras at pagkakataon para umatake. Ang oras na kung saan mas mahina ang kanyang kalaban. Pagsapit ng umaga, kabadong chinek ni Markov ang labas ng kanyang bahay at ang nakita niya ay talagang nagpatindig ng balahibo niya. Ang mga gamit niya sa labas ay nagkalat na parabang ninakawan siya, pero hindi. Alam niya na sinadya itong guluhin ng kung sino mang may galit sa kanya. Naisip niya bigla na ganun talaga siguro kagalit ang tigre na binaril niya. Grabe talaga siguro ang takot ni Markov sa mga sandaling ito. Pero kung tutuusin dapat nag-impake na siya at umalis pero hindi. Naisipan niyang kumprontahin ang hayop. Kahit na 10 metro ito sa kakahuyan mula sa kanyang bintana, nilabas niya ang baril niya at tinutok ito sa tigre. Natamaan niya ito sa pagkakataong ito at nasugatan ito ng malupa, dahilan kung bakit ito napatras. Matapos yun ay agad tumakbo si Markov sa bundok para tumakas papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Pero lingid sa kaalaman niya, dahil nasugatan na niya ngayon ang tigre, ang tadhana niya ay nakasulat na. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng kanyang kaibigan. Sobrang takot nito nang sabihan siya na umalis siya sa bahay. Sinabi ng kaibigan niya na ayaw niyang lumapit si Markov sa bahay nila, na nakagawa ito ng malaking pagkakamali. At kahit amoy o footprints ni Markov ay ayaw niyang makita sa palibot ng kanyang bahay. Ayaw niyang sumadya ang halimaw sa bahay nila dahil lamang kay Markov. Sa kabilang banda, meron din siyang pamilya na inaalagaan at alam niya ang lakas na tinataglay ng mga Amur Tiger. Ayaw niyang madamay sa madaling salita. Dahil pinagtabuyan si Markov, pumunta siya sa kanilang local sawmill o yung mga nagpuputol ng puno. Sinabi niya na nakaengkwentro siya ng isang tigre at hinahanting siya ng hayop ngayon. Dahil sa awa, sinabihan siya ng mga trabahador doon na mag-ingat siya. Pero tulong, wala silang ibang tulong na mabibigay. Mahirap ang buhay ng mga tao dito at ayaw din naman lang isugal ang buhay nila. Kaya si Markov ay nag-iisa at ang tigre ay nagmamanman sa kanya. Sumapit ang dilim at si Markov ay walang pagpipilian kundi umuwi
sa kanyang bahay o mamatay sa lamig. Kaya naman pinili niya na umuwi na lang kaysa manigas sa lamig kahit pa alam niya na ang tigre ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Dito sa bahay niya, tatatak ang huling labanan. A man has offended a tiger will most certainly die. Isa pang kasabihan sa kanila. Dito sa madilim at malamig na gubat, naghihintay ang tigre sa kanya. Kaysa umatake agad at pairalan ng galit, nais ng tigre na takutin muna si Markov at lasapin ang kanyang biktima. At sa loob ng 48 oras, magmula ng unang komprontasyon, alam ng tigre na si Markov ay babalik sa kanyang pugad. Kaya matyaga itong naghintay hanggang sa dumating ang nilalamig, pagod at takot na mga aso. Nakabalik na si Markov. May dalang baril at handa sa magiging laban. Bumalik si Markov at alam niyang huling pagkakataon niya ito para patayin ang tigre at iligtas ang buhay niya. At kahit na mas mabilis mamatay sa lamig sa gitna ng gubat, si Markov ay hindi duwag dahil sa kanyang pagkadesperado na makahanap ng pagkain. Haharapin niya na ngayon ang kanyang tadhana. Ilang araw ang nakalipas, natagpuan ang bangkay ni Markov. Ang kaibigan niya na si Alexander Dvornik ay isa sa miyembro ng grupo na nakakita sa kanya. Sobrang takot ang naramdaman niya sa nakita niya na hindi lamang bangungot gabi-gabi ang nakuha niya kundi nangako din siya na uubusin niya ang lahat ng tigre magmula sa araw na iyon. Kasama ni Alexander, pinatawag ang mga eksperto para imbestigahan ang nangyari. Tinawag ang Inspection Tiger, isang espesyal na unit na nangangalaga sa away ng mga mangangaso at tigre. Pinangungunahan ng lalaking nagngangalang Yuri Trash, isang professional na hunter at conservationist. Ang aso niya ang nag-alerto sa mga hunter na nasa paligid lang ang tigre. Hindi nila makita, pero ang pangamba ng aso ay sapat na para malaman nila na may malaking halimaw na nagmamasid sa kanila. Sa gitna ng lamig, hindi nila ito makita. Pero ngayon, naririnig na nila ito na para bang nasa lahat ng sulok ito sa iisang oras. Habang sinusundan nila ang bakas, nadidinig nila ang tigre sa malapit. Pero hindi pa rin nila ito nakikita. At hanggang sa nakita na nila ang bagay na tumakot ng sobra kay Alexander. Ang bangkay ni Markov na gutay-gutay. Nakakalat ang mga bahagi nito sa espasyo na may lawak na 5 metro. May paa, braso at ulo pero wala ang katawan. Pwedeng patayin ng tigre si Markov at kainin ito agad pero hindi. Ginutay-gutay niya ito na para bang dahan-dahan itong pinatay sa loob ng 3 araw. Pero meron pang tumakot ng lubos sa mga hunter. Ang sukat ng bakas ng paa ng tigre na pumatay kay Markov ay umabot ng 17 sentimetro. Ibig sabihin, ang tigre na ito ay isang dambuhala na maaaring lumagpas sa timbang na 600 pounds. Ayon din sa estima, ang haba nito ay aabot sa 10 talampakan, isang halimaw na siguradong hindi kayang patumbahin ng iisang tao. Pero sa ngayon ang akala nila ay natapos ang lahat sa kamatayan ni Markov, pero mali sila. Ilang araw ang lumipas, mga bakas ng tigre ang namamataan nila sa kalapit na baryo. Tila ba nagmamanman ito sa mga galaw ng tao at iisa lang ang ibig sabihin nito. Ang tigre na iyon ay hindi pa tapos maghunting ng mga mangaso at ngayon hinahanap sila nito. Pero sa anong kadahilanan? Bawat isa ay binabalaan na huwag pumasok sa gubat dahil sa man-eater ng gubat. At kapag nakasalubong mo nga naman ang isa sa mga tigre na ito, ang kamatayan mo ay halos sigurado na. Pero ang isang lalaki na si Andrei Pochepnya, nakababalik lamang galing sa army, ay binaliwala ang babala na ito. Ang ambisyosong lalaki ay napakagilas. Nais niyang libutin ang gubat para mangaso. Dahil binaliwala niya ang babala sa kanilang baryo, ang kamatayan niya ay sumunod na binalita. Nang madiskubre ng mga inspektor ang kinaroroonan ng lalaki, nakita nila na wala nang natira sa katawan nito. Bawat piraso niya ay kinain ng tigre. Ang natagpuan na lamang nila kay Pochepnya ay ang kanyang damit, pero wag ka dahil nakaayos ito at magkakasama na para bang tinabi talaga ng tigre. Tanging ang dugo lang sa damit ang nag-iwan ng isang nakakatakot na istorya sa kung ano nga bang nangyari. Dahil sa biktimang ito, naisip ng Tiger Unit na gumawa ng isang huling desisyon. Kailangan nilang makita ang tigre at mapatay bago pa ito makabiktima muli. Ang huling lokasyon ng tigre ay sa isang bahay ng mangaso na siyang pinasok ng tigre. Ginulo niya ang bahay at humiga pa ito sa higaan para antayin ang kanyang walang kamumuwang na biktima. Pero mabuti na lamang at walang umuwi noong araw na iyon, kaya umalis na ito. Base sa footprints ng tigre, naglalakad ito gamit ang kanyang 3 paa. Ang isang malusog na Amur Tiger ay kayang lumakad ng hanggang 100 kilometro sa loob ng isang araw. Pero ang isang ito ay tila ba nagpapahinga kada 80 metro. Kaya naman, pinagpalagay na malubha ang tama ng tigre at posibleng kagagawan iyon ni Markov. Dahil sa sitwasyon ng tigre,
Hindi na nito kayang pumatay ng kanyang natural na pagkain dahil mas mabilis na ito kumpara sa kanya. Ang tanging paraan na lang nito para mabuhay ay magmanman ng sawing palad na tao na mas mabagal kumpara sa ibang hayop. Dahil sa balitang ito, ang mga tao sa baryo ay nagtago sa kanilang bahay at ang mga tiger unit naman ay lumakad sa gubat para hanapin ang halimaw. Maya-maya lamang ay napunta na sila sa isang open field kung saan katulad ito ng mga lugar kung saan nakita ang dalawang biktima. Bigla na lamang ninervyos ang mga aso na dala ng tiger unit. Alam ng mga aso ang bagay na hindi pa napapansin ng mga mangangaso. Ang tigre ay nasa palibot lang nang bigla na lang kumawala ang isang malakas na ungol ng tigre na gumulat sa mga lalaki. Maya-maya pa lumabas sa matataas ng damo ang isang napakalaking amur tiger. Lahat ng mga aso ay nagulat pero agad nilang tinutok ang kanilang baril sa amur tiger. Ang tigre ay lumuntag sa isang mangaso na nagngangalang Trash. Tinumba ng tigre si Trash sa lupa at nais na siyang gutay-gutayin ito. Dahil sa lakas ng loob, pinasok ni Trash ang kanyang baril sa loob ng bunganga ng tigre at sabay kalabit sa gatilyo. Pero bago pa niya nakalabit, patay na ang tigre at si Trash ay nakaligtas. At dahil sa kamatayan ng tigre, ang kanilang bangungot ay tapos na. Agad nilang in-examine ang katawan ng tigre at base sa nakita ng mga eksperto, paulit-ulit na palang nasusugatan at nasaktan ang hayop na ito. Partikular sa mga tama ng baril ng mga mangaso na sigurado ay mga nakaengkwentro ng tigre sa gubat. Dahil sa dami niyang natamong mga injury, hindi na kinaya ng tigre na maghunting ng wild boar, usa o yung mga natural na hayop na kinakain nito. Kaya naman napilitan itong ipagpatuloy ang kanyang alitan sa mga mangangaso. Naisipan itong sundan, manmanan at patayin si Markov dahil lamang sa pagiganti dahil nilabag nito ang batas ng kagubatan. Kung hindi lang nabaril ang tigre o nanakawan ng pagkain, malaki ang tsansa na hindi nangyari ang lahat ng ito. Kaya pinagpatuloy nito ang pagkain ng mga tao dahil wala na itong choice. Dahil kailangan nitong mabuhay. Ninakaw ng mga mangangaso ang abilidad o kakayahan nito na manghunting ng ibang uri ng hayop. Kaya naman sa bandang huli, nagsisi ng konti ang pinuno ng tiger unit na si Trash dahil ninakaw nila ang buhay ng kawawang tigre. At dito na natapos ang istorya ng man-eater na tumakot sa probinsya ng Primoria. Pero habang ang sitwasyon ng kabuhayan sa mga lugar na ito ay mahirap pa rin at napipilitan ng mga tao na gumawa ng iba't ibang paraan para mabuhay. Habang ang tirahan at pagkain ng mga tigre ay unti-unting nauubos o nawawala, isang bagay lamang ang sigurado. Ang tao at ang mga tigre ay siguradong maglalaban muli. Salamat sa panonood.